Kadalasan, yung mga ganitong klase ng ulam ang karaniwan natin na makikita sa handaan. At lalong-lalo nang hindi pwedeng mawala kapag may fiestahan. Kasi naman, yung ganitong klaseng ulam ang hindi mo pwedeng makalimutan dahil bawat subo mo talagang bumabalik ka sa iyong kabataan. Kaya naman ngayong araw, tara, samahan niyo ako magluluto tayo ng menudo sa gata. At yes, tama po ang inyong narinig, magluluto tayo ng menudo na may gata. Para naman hindi basta-bastang menudo lamang ang ihahain natin sa ating pamilya. I-level up natin at mas lalong pasarapin para hanapin ng ating mga mahal sa buhay. At eto nga, nagre-ready na ako ng mga sahog na gagamitin natin sa ating pagluluto. At kalimitan naman sibuyas, bawang na panggisa, patatas at carrots, at siling pula na hindi pwedeng mawala sa ating menudo. Pagkatapos ko yung mahiwa lahat, susundan ko na rin ang paghihiwa ng karne. Ang gamit ko nga pala rito ay yempo, pero pwede kayong gumamit ng kasim kung ano yung parte ng baboy na gusto ninyo. At dito nga ay susundan na rin natin ng paghihiwa ng atay ng baboy. Bali nga pala kailangan mas marami po ang karne ng baboy kaysa po dun sa ating atay. Pagkatapos malinisan at hugasan, titimplahan natin ng paminta at asin ng atay, then lamasin ng maigi at itabi. Sundan na rin natin lagyan ng pampalasa ang karne. Naglagay din ako ng paminta asin at ito'y ating mamasahin. At dito nga sa ating pagbababad, hindi na ako naglagay ng mga kung ano-ano pang pampalasa. Kaya ang ilalagay ko lang dito ay 2 tablespoon ng oyster sauce, kasabay nun yung nauna nating nilagay na asin at paminta para mas manuot doon sa ating karne. Masahin po natin or haluin natin ng maigi, itabi ng kalahating oras bago natin tulutuin. Ngayon okay na, nakalipas ang kalahating oras, magpainit tayo ng mantika sa ating pan at una po nating lutuin ang atay ng baboy. Hindi natin to kailangan lutuin ng matagal kasi iniiwasan natin yung kumunat at tumigas. Bali lulutuin lang natin to ng 3 to 4 minutes sa medium heat na ang apoy. O baka may mag-react na naman dyan na, Manay, hindi ako ganyan magluto ng menudo. Again, hindi po tayo pare-parehas ng proseso sa pagluluto. Bilang isang content creator, kaya nga po nagkikreate tayo ng iba't ibang putahe para naman matikman po at masubukan natin na mas masarap pala kapag may gata or hindi ko bet kapag may gata. Kailangan magkameron tayo ng mga timpla na kailangan nating subukan para malaman natin kung masarap at pasok sa ating panlasa. So balik na tayo ulit dito sa ating niluluto. Pagkatapos nating lutuin yung atay kanina na tinabi na natin, nagpainit ako ng mantika muli at sinundan ko ng paglalagay ng butter. Then, ang una nating igigisa ay bawang. So, kung mapapansin nyo, kasama yung balat sa ating pagigisa. Para po sa dagdag kaalaman ng iba na hindi pa nakakaalam, ang balat po ng bawang ay may dagdag na aroma sa ating niluluto. Ngayon, kung ayaw nyo pong itry, ay pwede nyo naman din pong tanggalin. Pagkatapos lumabas ng aroma ng bawang, susundan na rin natin ang paglalagay ng sibuyas, pati na rin yung ating siling pula na hiniwa kanina. Then, sabay na rin natin igigisa dito yung ating karneng baboy. Sasangkutsahin po natin to ng maigi para po mas masarap. Para sa akin po kasi at nakasanayan ko na ang pagsasangkutsa ng karne mas nanunuot po yung timpla na ating nilalagay. Pagkatapos magisa, atin po itong takpan at hintayin po ng mga 5 minuto. Makalipas ang 5 minuto, hahaluin po ulit natin to. Sa pagluluto naman nito mga manay, kayo po yung masusunod kung gusto nyo pang dagdagan ng mga pampalasa na nais ninyo. Pagkatapos ko ditong magisa ay maglalagay na tayo ng ketchup. So, yung iba ayaw maglagay ng ketchup sa menudo pero ang ketchup po kasi nakakadagdag ng buhay ng kulay ng ating menudo. Bali, naglagay po ako rito ng 3/4 cup at dito nga susundan na rin natin ng tomato paste na 70 grams. Eto mga manay, isang pack po yung aking nilagay dito. So, igigisa natin ng maigi yung tomato paste para po iwas din po kagad sa pagkapanis. Or kung wala naman kayong tomato paste, pwede rin po kayong gumamit naman ng tomato sauce na nasa 250 grams po yung timbang niya. Yung mga naka-tetra pack na nabibili sa grocery. Mix lang po natin to ng maigi. Sasangkutsahin po natin yan. Yung iba po kasi hindi na sinasangkutsa, sinasabay na sa paglalagay ng sabaw, ng tubig. Pwede rin naman yun.
Pero nung natry ko po na sinasangkot siya yung tomato paste, mas maganda po ang kinalalabasan ng aking pagluluto. At isang technique din na pamamaraan, lalo na kapag luto sa tomato sauce yung ating mga ulam, ay pwede tayo maglagay ng suka. Natry nyo na ba yun mga manay? Yung naglalagay kayo ng suka sa may mga disarsang ulam? Malaking tulong din po yun para iwas panis yung ulam natin. Mas tumatagal ang buhay, lalo na mainit ang panahon ngayon. So dito naglagay po ako ng 2 tablespoon ng liquid seasoning na pampalasa. Pero pwede nyo pong palitan nyo ng mga pampalasa na nais ninyo. Pwede rin kayo maglagay ng soy sauce. At susundan na rin natin ng tubig yan. So 2 cups ng tubig yung aking nilagay para lumambot yung karne natin. At kung kukulangin po ay pwede nyo po yan dagdagan. Depende kasi yan sa karne na ating nabibili sa palengke. Takpan at hayaan ng ilang minuto. Then pwede po natin yan i-check. Kailangan chine-check nyo po yan maya-maya kasi para maiwasan po yung pagkasunog sa ilalim. Dahil disarsa yung ating ulam na niluluto, may tendency po kasi na nasusunog yung ilalim. Hindi na po magandang tignan yun. Lalasa po yun sa sarsa. Naglagay din po tayo ng laurel at sinundan na rin na po natin ang paglalagay ng patatas at carrots na ating nahiwa. Binabad ko nga po pala yan sa tubig para maiwasan na mangitim. Or isang technique rin para maiwasan ng pagkapanis kagad ng ganitong ulam, pwede nyo po yan i-fry yung mga gulay para naliles po yung tubig. At mas maganda pong tignan kapag nilalagay natin sa ating mga tray na paglalagyan. Lalo na kung meron kayong mga karinderya. Lutuin hanggang sa lumambot ang karne, gayon din ang ating gulay. At dito nga kapag okay na, depende na yan sa inyo kung gusto nyo pang maglagay ng tubig. Kasi yung iba gusto nila mas masarsa. Ako naman gusto ko yung sakto lang yung pagkasarsa niya. Ayoko ng masabaw talaga. At dahil okay na yan, maglalagay tayo ng gata. So ito nga palang gamit ko ay Coco Mama na 200 ml ang sukat mga manay. Or pwede kayong gumamit ng fresh na coconut cream. Mas malasa po yun. Pero kung wala kayong mabilhan, ay pwede na po kayong gumamit ng mga ganyan, yung mga naka-tetra pack o naka-delata. Haluin po natin ang maigi at hindi na po natin yan kailangan pang takpan para lumapot po talaga siya ng tuluyan at syempre ma-achieve natin yung nagmamantika habang siya ay kumukulo. At dito nga po mga manay, makalipas ang ilang minuto na ating pagluluto sa ating minudo, malambot na ang gulay at gayon din ang karne ay luto na, ilagay na po natin yung tinabi natin na atay kanina. Sundan ng pinritong hotdog. So hindi ko napakita yan sa inyo mga manay pero alam ko naman na marunong na kayo magluto ng hotdog. Bali piniprito ko na siya para hindi siya yung umalsa kapag nilalagay sa minudo. Kasi yung iba nirerekta talaga. So hindi na to kailangan lutuin pa ng matagal dahil ito ay luto na. Pero kung mapapansin nyo, wala tayong raisins o pasas na nilagay kasi mga bata kadalasan tinatanggal din nila yon. At sa ating panghuli, naggadgad po ako ng keso. Ito naman ay optional pero mas mainam lagyan ninyo kasi nagiging balance yung timpla ng ating minudo. Ngayon sa mga magtatanong, anong lasa ng minudo na may gata? Kung nakatikim na kayo ng kalderetang may gata, aba, ganun po na talagang parang hahanap-hanapin nyo lalo na kapag may palo ng anghang. Pero dahil yung ibang kasama ko rito ay hindi kumakain ng maanghang, kaya kami na lang yung maglalagay kung sino yung gustong kumain ng maanghang. So tinikman ko na at para sa akin, saktong-sakto yung lasa. Hindi na rin po ako naglagay ng sugar kasi yung gata ay meron na talagang natural na tamis at linamnam. So ikaw na nanonood, natakam ka ba sa ating new recipe na minudo sa gata? Kung hindi mo pa to nasubukan, ay itry mo nang lutuin, ihain sa iyong pamilya at I'm sure na maninibago sila sa lasa. Kaya naman muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Tara, kain po tayo!